tumayo po tayong lahat. Babasahin natin ang sermon text natin. Sermon texts natin. Kung nabasa niyo yung handout natin, ang preaching natin ay buong Genesis. Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 50. Ano, handa na ba kayo? Basahin lang natin Genesis 1:1, tapos talon tayo sa Genesis 50, sa pinakadulo. Genesis 50 verse 24 to 26. So, simula at dulo yung babasahin po natin. This is the word of God. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Talon tayo sa Genesis 50 verse 24 hanggang 26. Sa last 3 verses. Genesis 50:24. And Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will visit you and bring you up out of this land to the land that he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. Final verse 26, and Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Ito ang salita ng Panginoon. Pagpalain ng salita niya, makakaupo na po tayo. So, kapag ako yung mag-preach sa hapon, kasi sa morning mark tayo, di ba? Sa hapon, ang pinaplano ko na sana ipagpalain ng Panginoon na ang ipapangaral ko ay books of the Bible. Books of the Bible. Buong libro ng Biblia na magsisimula tayo sa book of Genesis. So, one sermon, one book. Kasi may mga pangangaral tayo na micro, ibig sabihin talagang yung isang salita, yung mga ipapangaral, yung iba isang sentence ng Bible ipapangaral, yung iba bulks ng mga paragraphs, katulad ng James kanina, James 3:1-12. Pero ngayon, ang susubukan natin gawin ay ipangaral yung kabuuan ng isang libro ng kasulatan. Again, kapag ako'y mangangaral sa hapon, I will try to do this. Ang next ay Exodus naman. And then, hanggang matapos natin hanggang sa Revelation. Sana ipagpalain ng Panginoon. At dito, nasa book tayo ng Genesis. Nanggaling yung salitang Genesis, actually, sa pinakaunang word niya. Sa Hebrew word, ito ay Bereshith. Ito yung word na in the beginning. Yung pinaka-title ng book ay galing sa unang words ng book. Pero, yung salitang Genesis natin ay galing sa Latin, na Liber Genesis. Yun din yung ibig sabihin nun. Doon yun sa Bereshith. At itong Book of Genesis ay part ng unang 5 libro ng Old Testament na tinatawag na Pentateuch. Penta means 5 books. 5 books ni Moses. Ito yung sinulat ni Moses na 5 libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Kabilang siya at pinakauna siya sa mga yon. Ang isang pervasive na question dito ay paano nalaman ni Moses yung nangyari sa Genesis? Paano nalaman ni Moises yung lahat na nangyari? Dahil makikita natin si Moses sa Exodus pa. After pa yon, nung nandun na sila sa loob ng Egypt hundreds of years later after Joseph. Paano nalaman ni Moises yung kasaysayan ng sanlibutan? Possible yan na nangyari through written records. Possible na may mga written records na sila before na pinagpasa-pasahan, or pwede rin naman na oral tradition. At pwede rin naman na direct siyang kinausap ng Diyos, direct revelation ng Diyos. Hindi implausible yung explanation na yon dahil diretso naman talagang kinakausap ng Diyos si Moses. Pero sinulat niya itong Pentateuch after nila makatakas sa Egypt. Nung nasa wilderness na sila, doon palang sinulat ni Moises itong Book of Genesis kasama nung ibang mga books. At itong Book of Genesis, it relates to the beginning of almost everything. Halos lahat nung simula ng mga bagay dito sa mundo ay makikita natin na nagsimula dito sa Genesis.
Dito, sa librong to, makikita natin sa nagsimula ang universo, saan nagsimula ang buhay, saan nagsimula ang mga tao, saan nagsimula ang Sabbath, saan nagsimula ang kasal, saan nagsimula ang kasalanan, saan nagsimula ang kamatayan, saan nagsimula ang pamilya, saan nagsimula ang kaligtasan, saan nagsimula ang propesiya, saan nagsimula ang mga lengguwahe, saan nagsimula ang mga sakripisyo, and many more. Ito'y libro at aklat ng mga simula. Actually, yung word na Genesis, yun yung ibig sabihin nun, origin. Simula. At gusto ko i-qualify na pag in-interpret natin ang Book of Genesis, we interpret it literally. Of course, may mga poetic language dito, pero in-interpret natin ito na literal na nangyari. Ito'y totoong kasaysayan, totoong simula ng lahat ng bagay. Merong totoong Adan at totoong Eva at totoong 6 na araw na paglikha. Hindi tayo naniniwala na figurative ito, na totoong evolution. No. God created everything in literal 6 24-hour days. We interpret this as literal. At kino-cover nito ng buong Book of Genesis sa 50 chapters na ito, itong mga pangyayari. Sa chapter 1 at 2, pinakita doon kung paano kinreate ng Diyos ang lahat. Sa chapter 3, paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sa chapter 4 hanggang chapter 9, kung paano kumalat ang sibilisasyon hanggang sa bahain sa panahon ni Noah. At chapter 10 to 36 ay ang mga patriarchs. Pag sinabi nating patriarchs, ito yung pinanggalingan ng Israel. Abraham, Isaac, and Jacob. Napakalaki. And even 37 to 50, dito na yung kwento ni Joseph. At si Joseph ay isa sa mga anak ni Jacob. Part pa rin siya ng patriarchal lineage. Ang ibang mga commentators naman, hinahati nila yung Book of Genesis sa 2 lang. Sa chapter 1 hanggang chapter 11, tinatawag nilang primeval history. Ito yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. At mula chapter 11 hanggang 50 ay patriarchal history. Nag-focus na yung Diyos sa isang pamilya. So, una lahat, pangalawa ay pamilya. May isang commentary na I think very illustrative yung kanilang comment. Sabi niya, only 11 chapters of Genesis are dedicated to the time from creation of the earth, Abraham. 11 chapters lang yung creation hanggang kay Abraham. But 39 chapters. 39 chapters mula chapter 11 hanggang 50 are dedicated to the lives of Abraham, Isaac, Jacob, and Jacob's 12 sons. Creation and covenant. Creation and covenant. Kaya kung meron tayong general view ng Book of Genesis, mahahati ito sa 4 lang. Creation, fall, flood, and covenant. Yan ang direksyon na ginagawa, na sinulat ni Moises kung ano ang itsura ng kwento tungkol sa Genesis. Kaya ito yung mensahe na kukunin natin dito based sa general understanding natin ng Genesis. Ang Diyos na manlilikha ay lilikhang muli ng isang mundo na mas dakila kaysa sa unang paraiso mula sa masamang mundong ito. The Creator God will recreate a world grander than the original paradise that is lost. From the original paradise, from this fallen world. Alam natin sa Genesis 3, pumasok ang kasalanan, and in this very first book, there is already salvation in effect. Hindi naghintay ang Diyos na i-introduce ang salvation sa book 2 pa. Hindi siya naghintay na later pa i-introduce ang kaligtasan. Dito pa lang, pagkapasok ng kasalanan sa sanlibutan, there, salvation is already in effect. Sa unang libro pa lang, yung ipinangakong Messiah ay nandun na. Yung mga tipan
na nandoon, yung tipan kay Noah, yung tipan kay Abraham, nandoon na para ilitrato yung tipan ng biyaya na meron sa paparating na Jesucristo. Hindi kasama to sa sermon, pero interesting na yung unang libro rin ng New Testament ay nagsimula sa Genesis. Ang ibig sabihin ng genealogy ay Genesis din. Ang another interpretation ng word na Genesis ay genealogy. Sa Matthew chapter 1 verse 1, the Genesis of Jesus Christ. The genealogy of Jesus Christ. Ang Genesis ay hindi man kumpleto. It's not yet complete. Unang libro pa lang ito. It may not be complete and it may be less clear compared to the subsequent books. But the message is clear. Na merong isang Diyos na lumilikha na nagbibigay ng kaligtasan sa paraisong nawala dahil sa kasalanan. Kaya hatiin natin yung pangangaral natin ngayon sa tatlong bahagi na yon. Tutunghayan natin briefly. Una, the genesis of creation. Pangalawa, the genesis of corruption. And number 3, the genesis of redemption. Na matutunghayan natin dito sa Book of Genesis. So una, ang simula ng paglikha, ang simula ng pagbagsak, at simula ng pagtubos. Simula ng paglikha, simula ng pagbagsak, at simula ng pagtubos. God is the creator of everything, visible or invisible. We confess in our creed. Natural law systems, everything in this world was created by God. Sa unang araw, nilikha niya ang langit at ang lupa, ang liwanag at kadiliman, nilikha niya ang oras. Sa ikalawang araw, nilikha niya ang dagat at ang himpapawid. Sa ikatlong araw, nilikha niya ang lupa at mga halaman. Sa ikaapat na araw, nilikha niya ang bituin, nilikha niya ang araw, nilikha niya ang buwan. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga isda at ang mga ibon. At sa ika-anim na araw, nilikha niya ang mga hayop sa lupa at ang mga tao. Dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, meron siyang karapatan sa kanila. He can demand from His creation because all things are from Him, therefore all things are for Him. Romans chapter 11 verse 36. Thus, God can impose demands from Adam, and all men and all things are to be used for His own purposes. God is the creator who has rights and prerogatives over everything, and that, my friends, includes you. Ang Diyos ang malilikha ng lahat na may karapatan sa lahat ng mga nilikha niya. Kabilang ka sa nilikhang yun. Kabilang ka sa kung saan may karapatan ang Diyos sa iyo. Pansinin ninyo, kapag may mga nagtatalo-talo sa usapin ng lupa, may mga nag-aagawan sa lupa, ano ang pinakamadaling paraan para maayos yung mga away na yon? Hanapin kung nakanino yung titulo. Who has the ownership? Who is entitled to that? Yung titulo ng lupa. And everything in creation is stamped with the title of God. Everything in creation is stamped with God's name. Lahat ng nasa mundo ay nakatatak ang pagmamay-ari mismo ng Diyos. Sinabi sa Psalm, the heavens declare the glory of God. Anong ibig sabihin nun? Pagmamay-ari niya to, sa Kanya to. Ipinapamalas nito na sa Kanya ang kalangitan. Sinasabi ng heavens, we are God's. We are owned by God. Pagmamay-ari kami ng Diyos, pinapamalas nila ang kaluwalhatian ng Diyos, kami pagmamay-ari ng Diyos. Sa kwento ni Abraham sa Genesis, di ba, taga-Ur si Abraham, di ba? Sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka dyan sa lupa mo, pumunta ka sa lupa na ibibigay ko sa'yo. Alam niyo, ibang mga lupa doon may-ari. Maging sa time ng Israel, pinapa-conquer sa kanila yung Canaan, di ba? Yun yung promise din kay Abraham.
Bakit pwedeng ibigay ng Diyos yung lupa na may nakatira na? Bakit pwedeng ibigay ng Diyos yung lupa na may naninirahan na? And the answer is, because it's His. Sa Kanya yun. Siya ang pinaka-nagmamay-ari ng lahat. Pwede niyang ibigay yung lupa na yun dahil siya ang gumawa nun. Siya ang may likha nun. And everything in this creation is God's. Sa Kanya ang lahat ng bagay dito. This, friends, this is God's world. Mundo ito ng Diyos. Sa Kanya ito. Walang ni isa na pwede niyong itutok yung mga mata niyo dito sa mundong ito na hindi niya pagmamayari. Lahat ng nandirito ay nilikha niya, lahat ng nandirito ay sa Kanya. Ang bahay mo ay sa Diyos. Ang pamilya mo ay sa Diyos. Ang magulang mo ay sa Diyos, sa Kanya yan. Ang mga kapatid mo, sa Kanya yan. Ang mga anak mo, sa Kanya yan. Ang buong pamilya mo, sa Kanya yan. Ang tahanan mo, ang eskwelahan mo, sa Diyos yan. Ang trabaho mo, sa Diyos yan. Ang iglesyang ito, sa Diyos ito. Ang kinalalagyan ng tahanan natin, itong Antipolo, believe it or not, sa Diyos ito. Yung mga pagmamay-ari mo, lahat yan ay sa Diyos. Yung mga hawak nyong cellphones, sa Diyos yan. Yung mga computers nyo, sa Diyos yan. Ang kaluluwa mo, sa Diyos yan. Ang katawan mo, sa Diyos yan. Ang kamay mo, sa Diyos yan. Ang isipan mo, sa Diyos yan. Walang ni isa na nandito sa sanlibutan na hindi sa Diyos. Everything is His. Sabi ni Abraham Kuyper, sa isa sa mga opening statements niya sa isang lecture sa Free University yata yun. Sabi niya, there is not a square inch in the whole dominion of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Wala daw ni isa dito sa mundong ito na hindi sinasabi ni Kristo, sa akin. Sa Kanya. Sa Kanya ang lahat. Pagmamayari niya ang lahat. Kaya bilang pagtugon natin sa paglikha ng Diyos, kailangan natin kilalanin or alamin kung ano yung inaasahan sa atin ng Diyos at kung ano yung inaasahan ng Diyos sa mundong ito. It is your duty to know what the Creator demands from this world and what the Creator demands from you. Kung sino ang lumikha sa iyo ay may karapatan sa iyo. Kung sino ang lumikha sa mundong ito ay may karapatan sa mundong ito. Now let me ask you, who created you? Saan ka galing? Saan ka nagmula? Sino ang lumikha sa iyo? Ikaw ba ang lumikha sa iyo? Sarili mo ba ang lumikha sa iyo? Where did you come from? Saan ka galing? Naniniwala ka ba na may karapatan ang Diyos sa iyo? Naniniwala ka ba na may rights siya sa buong buhay mo? Sa isang panahon kung saan napaka-strong at napaka-vocal natin tungkol sa human rights. Napaka-vocal natin sa kung ano yung karapatan ko, ano yung karapatan namin, ano yung dapat na ibigay sa amin. Bilang mga Kristiyano, dapat maging mas vocal tayo sa karapatan ng Diyos. Mas bukang bibig natin ano yung karapatan niya, ano yung inaasahan niya, ano yung para sa Kanya. Hindi, dahil yung karapatan natin ay nanggaling lang sa pagiging imahe natin ng Diyos. We have rights as man, mas may karapatan ako bilang tao kaysa doon sa langgam. Bakit? Kasi may imahe ako ng Diyos. Eh kung yung imahe ng Diyos ay may dignidad na, paano pa yung iniimahe niya? Paano pa yung Diyos mismo? Kaya mga kaibigan, alamin mo kung anong inaasahan sa'yo ng Diyos at anong inaasahan ng Diyos sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Ito yung pinapakita ng Genesis, kung saan nagsimula ang lahat. Pangalawa, the genesis of corruption, ang simula ng pagbagsak.
Sa Genesis chapter 3, pinakita sa atin kung saan nagsimula ang kasalanan na pumasok sa sangkatauhan at sa nilikha. Sa Romans chapter 5, ininterpret niya yung book of Genesis. Ang sinabi sa Romans chapter 5, through one man's disobedience comes death. Dahil sa pagsuway ng isang tao, nagkaroon ng kasalanan at ng kamatayan. Sinabi rin sa Romans chapter 8, all of creation is groaning. Yung buong sangnilikha daw ay nahihirapan, nag-groan siya. Even the entire creation is longing for something greater than the present world. Ine-explain ng Genesis kung paano nakorrupt ang tao at ang mundo na ginagalawan natin. Kaya pag pinansin nyo yung buong Genesis, makakita kayo ng series of sins. Serye ito ng mga kasalanan na nagsimula kay Adan. Hindi pa tayo lalayo kay Adan, nakita na natin kung ano yung epekto ng kasalanan sa mga anak niya. After Adam and Eve sinned, sino yung sunod nagkasala? Apo pa nila? Or next? No. Diretso, anak agad nila. Anong ginawa ng mga anak nila? Nagpatayan. They killed. Cain killed his brother. At pagkatapos nun, serye na ng patayan sa saling lahi ni Cain hanggang kay Lamech. At pagkatapos nun, sa panahon ni Noah, napakasama ng tao kaya ginunaw ng Diyos yung buong mundo sa pamagitan ng pangsanlibutang baha. And even sa patriarchs, kala Abraham, hindi sila ligtas sa kasalanan, di ba? Kitang-kita natin, si Abraham, nagsisinungaling. Si Abraham, inasawa niya, yung hindi niya asawa, naniwala siya kay Sarah. He married this slave. Isipin niyo yun. At sa panahon nila, nandun yung kwento ng Sodom at Gomorrah. It's in the time of Abraham. Kung gaano kasama yung mga tao. At pagkatapos nun, pagkatapos ni Isaac at ni Jacob na may mga sari-sariling kasalanan din. Napakalala ng mga kasalanan. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng Judges. Yung book of Judges para makita yung kasalanan. Nangyayari na sa Genesis. And even kay Joseph, anong ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Gusto siyang patayin. Dahil saan? Inggit. Gusto siyang patayin ng mga kapatid niya dahil sa inggit. At binenta na lang siya. Hindi lang kasalanan, serye ng kasalanan, yung makikita natin sa Genesis, kundi serye rin ng mga masasamang pangyayari. Dito sa Genesis, makikita natin ang simula ng mga genealogies, saling lahi. At kung gaano katagal silang nabubuhay. Ang genealogies, it also proves death. Nabuhay siya, namatay. Nabuhay siya, namatay. Nabuhay siya, namatay. At hindi lang lahat ng kamatayan dito ay maganda. Maraming kamatayan sa Genesis ang pagpatay. Marami dito ang mga masasamang klase ng kamatayan. Kaya the corruption of this world is God's judgment to the corruption of the hearts of men. Ang korupsyon at pagiging bagsak ng sanlibutan ay hatol ng Diyos sa katiwalian na nasa puso na ng mga tao. Pag tinanong natin, bakit ba masama ang mundo ngayon? What's the problem of this world? Bakit palaging bad news? Wala bang good news naman? Pagbukas ko ng balita, puro palaging masasama ang mga napapanood ko. Bakit kaliwat kanan, ang balita ay puro sakit? Bakit kaliwat kanan, ang mga nababalitaan ko palagi ay kamatayan? And the answer is found in Genesis. Ang sagot ay matatagpuan natin dito sa Genesis. Here we see the genesis of corruption. Saan ba nagsimula ang lahat ng problema, lahat ng dilema, lahat ng nanditong kasamaan sa mundo? Kaya bilang pangkalahatang hamon sa atin, you should always identify sin as the root cause of all the problems in the world.
Ang palaging titignan natin, ano yung pinakaugat ng lahat ng mga problema dito sa sanlibutan? Iisang sagot, kasalanan. Paglabag sa Diyos. Paglaban sa inaasahan ng may karapatan na lumikha. Pagbali sa banal na yung utos. Hindi man palagi personal na kasalanan ang dahilan kung bakit may masamang nangyayari, pero kasalanan sa pangkalahatan ang dahilan kung bakit may mga broken families. Anong cause nun? Kasalanan. Bakit may mga family problems? Hindi man broken families, family problems. Anong pinaka-root cause nun? Kasalanan. Bakit mahirap magtrabaho? Lahat ng problema mo sa trabaho, anong pinaka-root cause nun? Kasalanan. Anong pinaka-dahilan ng sakit at ng kamatayan? Kasalanan. Ano ang pinaka-dahilan ng lahat ng hindi tamang dibisyon? Kasalanan. Ano ang pinaka-dahilan ng lahat ng giyera at pagtatalo-talo at away? Kasalanan. At makikita niyo yan lahat sa Genesis. May giyera, pamilyang sira sa Genesis, mahirap na pagtatrabaho, karamdaman at kamatayan. Lahat ng yan ay dahil sa paglabag sa pamantayan ng Diyos. May nag-object, so perhaps ito ay isang anti-Christian, no? Sabi nito, kung mabuti ang Diyos, ba't hindi siya lumikha ng isang perpektong mundo? Kung talaga mabuti ang Diyos na sinasabi niyo, bakit hindi siya mag-create ng perfect world? At may isang Kristiyanong sumagot, sabi niya, He did, we rebelled. Bakit hindi siya lumikha ng perpektong mundo? Ginawa niya na yun. Genesis 1 and 2. But we, as man, we chose to rebel against this gracious and merciful and benevolent God. Nabubuhay tayo sa isang mundo na hindi na paraiso, na unang nilikha mismo ng Diyos. Pero ganun din bilang personal na hamon sa atin, kailangan natin makita yung sarili natin bilang isa sa mga corrupted persons. In light of the genesis of corruption, we should also look at ourselves. I am part of that corruption. Parte ako sa katiwalaang iyon. At bilang isang taong tiwali sa Diyos, kailangan magpakumbaba tayo sa walang kasalanang Diyos na huhukom sa pamamagitan ng sinserong pagsisisi. Yes, we confess, this is a corrupted world. Yes, kailangan nating sabihin na may problema itong mundong to, pero kailangan natin ng follow-up confession. We should also say that I am part of that corrupted world. Sanay na sanay tayo dun sa me versus them na argument palagi. Ako at sila. At ang palaging problema ay sila. Di ako, sila. Sila. No. We should have this confession. I am part. Sabi yung lipunan ganito, lipunan ganyan, lipunan ganito. Guess what? You are part of that society. You are part of the corrupted. You are part of this broken world. And we should confess that with a sincere repentance. Mga kaibigan, hindi ka inosente. Hindi ako inosente. Hindi ka inosente. Sabi sa isang, nabanggit ko na ito before, pero let me use it again. Noong 1990s, merong isang dyaryo, The Times, ng London. At nagtanong sila, nagpadala sila ng question sa mga greatest thinkers sa panahon nila. Nagpadala sila sa iba't ibang mga kilalang magagaling mag-isip ng mga tao. At yung question nila is, what is wrong with the world today? So nagpadala sila iba't ibang mga perhaps geniuses, philosophers, thinkers.
At isa sa mga pinadalhan nila ng email ay si G.K. Chesterton. Ang tanong nila, what is wrong with the world today? At nag-respond si G.K. Chesterton ng napakaikli na sagot. What is wrong with the world today? Nag-email back siya. Sabi niya, Dear Sir, I am yours, G.K. Chesterton. End. Anong problema sa mundong ito? Ang sabi niya, ako. Ako. Can you say that? Can you raise your hand and say, I am what is wrong in this world? Can you confess that follow-up confession? Because it's very easy to confess that this world is corrupted. It's very easy to confess that there's something wrong in this world. Perhaps lahat tayo magtataas ng kamay, yes, there's something wrong in this world. But can you make that follow-up confession? Can you say, me, ako ang problema sa mundong ito. Parte ako sa tiwali. Parte ako kung bakit nagkakaganito ang mundong ito. Do you believe that part of the problem in this fallen world is you? It's very natural. Napaka-natural lang na sabihin at makita ang problema at kasalanan sa ginagalawan natin. It's very easy. Just open your eyes and you can see it. But it is only by grace that we admit and we confess and we utter the corruptions. We put to light the corruptions of our own heart in repentance. Pangatlo, the genesis of redemption. So nakita na natin the genesis of creation, the genesis of corruption, at pervasive dito sa Genesis ay yung redemption. Nagsimula yung redemption sa Genesis chapter 3 verse 15. Pinaparusahan pa lang sila, nililista pa lang yung parusa sa kanila, pero nagbigay na mismo yung Diyos ng pangako ng kaligtasan. Sa Genesis chapter 3 verse 15, sinabi sa Ahaz, magkakaroon ng binhi yung babae, at yung babaeng yun, yung binhi ng babae yun, ang dudurog sa ulo ng Ahaz. He will crush the head of the serpent. At tuloy-tuloy na. Sunod-sunod na naman ng mga imageries ng salvation sa buong Genesis. Hindi pa tayo nakakalayo sa chapter 3. Sa dulo ng chapter 3, may image na naman ng salvation doon. Hubad si Eva at Adan. Kasi dinamitan nila yung sarili nila ng mga dahon, di ba? Pero sabi ng Diyos, no. Pumatay ang Diyos ng hayop at dinamitan sila ng balat ng hayop. It's an imagery of salvation. At nagkaroon sila, umaasa sila na magkakaroon ng tagapagligtas sa mga susunod na generation. Akala nila si Cain at Abel, akala nila si Seth, pero hanggang sunod-sunod na sa alinlahi, umaasa pa rin sila. At nagkaroon na ng sacrificial system, by the way. Cain at Abel pa lang, nag-sacrifice nila sa Diyos, di ba? Nag-worship na sila. Nag-sacrifice na sila. Maging kay Abraham, Isaac at Jacob, kada matatagpuan nila yung Diyos, tatayo silang altar, magsasakripisyo sila. Naalala niyo yung iba't ibang kwento ng mini picture salvations dito sa makikita natin sa Genesis. Pero lahat ng iyon ay nag-i-image kay Jesus. Lahat ng mga salvation ay nag-i-image sa Panginoong Jesus, kung saan pinapangako ng Diyos na babaguhin niya itong makasalanang mundo. It is the salvation of God through Christ. That is a recreation of a better world from this present fallen world. May kaligtasan mula sa bagsak na mundong ito. At lahat ng sistema ng kaligtasan ay nagtuturo kay Jesucristo. Maging sa anak ni Abraham, naalala niyo nung sinacrifice ni Abraham si Isaac. Sabi ng Diyos, naaalala niyo kung paanong nag-provide ang Diyos ng tupa para yun na lang yung patayin, imbis na si Isaac. Naaalala niyo, years before that, si Noah naligtas sa pamamagitan ng arko. Naaalala niyo si Joseph na minaltrato, pero siya yung naging tagapagligtas ng Ehipto. Pero hindi lang ng Ehipto, maging ng mga nasa labas ng Ehipto.
Lahat ng iyon ay litrato ni Hesukristo. Yan ang sinabi mismo sa John 5:46. John 5:46. Sabi ni Jesus, "If you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me." Sabi ni Jesus, siya daw yung isinusulat ni Moises. Sabi ni Jesus, nung sinusulat ni Moises ang Genesis, ang sinusulat niya ay ako. Sinasabi ni Jesus, yung mga nakikita niyong kaligtasan sa Book of Genesis, ako yan. Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Therefore, believe in Jesus as the Genesis Savior for you to be part of the new creation. Sa natural nating kalikasan, parte ka na ng nilikha. At sa natural nating kalikasan, parte ka na ng bumagsak na nilikha. Pero kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, hindi ka magiging parte ng bagong nilikha. You're already part of creation. You're already part of the fallen creation. But outside of Jesus Christ, you will not be part of the new creation. At ito pinapangako, bagong paglikha, a new world. And it is only through Jesus Christ that you can enter. Diba sinabi sa Corinthians yun? Whoever is in Christ, he is a new creation. Magiging parte ka ng bagong nilikha. Pero sa pamamagitan lang ni Hesukristo. Jesus is the genesis of your salvation. Jesus is the Savior that will put you within the new creation. Gusto kong i-imagine nyo na lang kung gaano ka-guilty si Adan. Pag nagbibiruan palagi, si Adan ang may kasalanan, di ba? Pero isipin nyo, hindi niya ba naisip yun? Paglabas nila sa Garden of Eden, pinalaya siya, hindi niya ba naisip, lahat ng to, ako to. Nagkamantayan yung mga pamilya, itong lahat ng nakikita ko ay may korupsyon dahil sa akin. Perhaps, lightly lang natin tinitake yun. Pero hindi ba natin naisip, paano paglabas ni Adan sa paraiso? Alam niya, siya ang dahilan. Bakit wasak ang lahat ng nasa paligid niya? Bakit nagkakagulo ang sarili niyang pamilya? Bakit wasak ang lahat ng puntahan niya? He knows. He is conscious. Ako ang dahilan. But thanks be to God. Salamat sa Diyos dahil sa panahon na pinapakita ng Diyos kay Adan at Eva yung resulta ng sarili nilang kasalanan, nagbigay siya ng pag-asa. There is a way to reverse this. May paraan para mapanumbalik at maluwalhati itong sirang mundong ito. There is a way to reverse and make things right. Sinabi niya, may darating. May darating. Kaya doon sila umaasa. Imagine Adam expecting there will be a Savior. Magkakaroon tagapagligtas, mababago ang lahat ng to. And brethren, that is the life of a Christian. Tayong mga Kristiyano, ganyan ang buhay natin. Kung ikaw ay isang malusog na mananampalataya, kapag nakakakita ka ng mga kawasakan sa paligid mo, you know, I am part of this. It's because of me. But praise be to God, dahil may tagapagligtas. May babago ng lahat ng to. May magluluwalhati sa lahat ng to. Walang iba kundi si Hesukristo. That's why you look to Jesus too. Tumingin ka rin kay Hesukristo. Kapag nakikita mo ang lahat ng pagkawasak sa sanlibutan ito at alam mo na parte ka nun, tumingin ka sa pag-asa ng sanlibutan, tumingin ka kay Hesukristo, who is the Genesis Savior. Gusto ng maraming tao ng good news sa lahat ng mga bad news na naririnig natin dito, and admittedly, there are some good news.
Pwede kayong lumipat ng mga telebisyon na maganda, joyful. Pwede kayong, may mga news na ganyan na, good news na balita. You can see that, but brethren, that is just common grace. Lahat ng mga good news na binabalita ay common grace lang. And remember this, common grace is not the gospel. Hindi yan ang ebanghelyo. Hindi yan ang mabuting balita na ibinibigay sa iyo. Kapag nakita mo ang korupsyon ng fallen world na ito at ng sarili nating puso, common grace cannot save you. Common grace cannot give you eternal hope. What will give you hope is the saving grace in the person and work of Christ. That is good news. Yan ang mabuting balita na mababago ang lahat, magliligtas siya ng mga kasalanan, dadamputin tayo sa galit at puot ng Diyos at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. You look to Jesus. Tumingin ka kay Jesucristo. Bilang pagtatapos, ano ang main point ni Moses nung sinulat niya ang Genesis? Para for us to confess the uncreated God as our creator, the sinless God as our judge, and the gracious God as our covenant Savior. Yan ang dahilan kung bakit sinulat ni Moises ang Genesis. You confess God, the Creator, God, the Judge, and God, the Savior. Nalangin tayo. Aming Diyos, pinupuri ka po namin dahil Ikaw ang manlilikha, Ikaw ang hukom at Ikaw rin ang tagapagligtas. Maraming salamat po, Diyos, sa libro ng Genesis. Alam natin mula simula nito hanggang dulong ito ay hindi pa kompleto, pero sinimulan mo na ang gawaing pangkaligtasan para sa pangkalahatang sinakop ng kasalanan. Turuan mo kami na tumingin kay Jesus, yumuko ang ulo namin at iluhod ang mga tuhod namin ng may pananampalataya. Sa pangalan ng aming una at nag-iisang tagapagligtas, si Jesus. Amen.